Akyat sana kami ng bundok pero kung ano-ano yung naririnig namin. Hindi rin kami pinapatuloy ng local. 持たなあかんの。鈴も持たんがやろ。ああ、携帯だけ持てるけど危ないかもしらんぞ。危ないけ持っとった方がいいぞ。 Hi guys! Ngayong araw, babalik ako kung saan ako unang nakatira dito sa Japan. Ilang buwan na rin yung nakalipas nung huli kong punta doon. Ngayong araw, wala kaming pasok ni Jonathan. At kung nakikita nyo sa outfit ko na nakapang sporty outfit ako kasi balak namin umakyat sa bundok. At kapag ka talaga pumupunta ng Oyabe nang walang sasakyan, napakaraming lakaran. Kaya naman dumaan muna kami sa 7-Eleven para bumili ng tubig. Itong malaki na nga yung binili ko. Kasi guys, mapapagod at pagpapawisan talaga kami. Namiss ko yung pagsakay dito sa train. Ito yung araw-araw na commute ko dati. Nung sa Oyabe pa yung trabaho ko tapos nakatira naman ako sa Toyama City. Grabe guys, sobrang sarap balikan. Yung lugar na talagang naging tahanan mo ng 3 taon. Dito talaga ako sa lugar na to hinubog ng Japan. Dito ko namulat na hindi talaga madali yung pagiging OFW dito sa Japan. Ganito yung itsura ng dati kong tinitirahan dito sa Japan guys. Wala talaga kayo masyado makikitang mga tao. At nagulat nga ako na itong drugstore na to, nagsara na. Grabe ko, konti na nga lang yung mga shops dito. Nagsasarahan pa kasi din, baka nalulugi kasi nga wala masyadong tao. Galing ng Isurugi Station, kailangan namin maglakad. Siguro mga 20 minutes. Pero tignan nyo naman yung tanawin guys, sobrang ganda rin talaga. Merong Catholic Church dito pero sa 3 taon ko, never ko yan nakitang nag-open. Inilagay na nga lang nila sa gilid itong sign ng bus stop. Kasi guys, wala din namang gumagamit at sumasakay ng bus. Dito naman sa may pakanan, yung daanan papunta sa trabaho ko dati. Diyan guys, medyo patag pa yung daan pero kapag ka diniretso mo pa yan, sobrang pataas na talaga. Ito naman yung pinakamalapit na convenience store. Maraming mga nagtatanim dito sa Oyabe. Kaya pati sa convenience store, merong mga pwedeng itanim. Ito naman guys, yung supermarket na pinakamalapit galing sa apartment ko nun. Ito naman guys, yung apartment ko dati na merong nagpupukpuk tuwing pagkasapit ng madaling araw. Grabe guys, talagang sobrang natsukashi sa pakiramdam. 3 taon akong solo living dito. Ang sarap balikan kung saan ako nagsimula dito sa Japan. Bigla ko naalala yung mga paghihirap, struggles, tagumpay, malulungkot at masasayang nangyari din sa akin dito sa Japan. Dito nga ako sa building na to guys. At ako lang yung Filipina sa building na to. 2 building kasi to at itong building na to more on mga lalaki. Ewan ko nga bakit dito ako nilagay. Tignan nyo naman guys, yung hallway pa lang. Tuwing nga pinapakita ko to dati sa mga vlogs ko, ang dami kong comments na nakita na parang nakita na daw nila ito sa zombie movie dito sa Japan. Alam nyo ba guys, ganito talaga yung lagi kong vlog dati. Dito ako sumisili para tignan kung meron bang snow sa baba. At yung katapat mismo ng apartment ko guys, ay ang bahay na yan, tignan nyo, sobrang ganda pa pero alam nyo ba na wala ring nakatira dyan? At dito naman sa tinuturo ko, dyan yung tambayan ko guys, sementeryo. At kung dati nyo na ako napapanood, siguro alam nyo na rin yung scene na to. Lagi nyo ako nakikita dito. Dinaanan lang talaga namin yung apartment kasi dito din yung daan paakyat nga ng bundok. Naakyatin namin ngayong araw. Bumungad sa amin guys, mga bahay na mga talagang napabayaan na at wala nang nakatira. Karamihan kasi ng populasyon dito sa Oyabe guys, nagtandaan na. At sila yung mga inaalagaan ko dati. Ito guys, so parang nilamon na talaga ng mga halaman. Tignan nyo guys, ang dami rin nakatanim na mga sibuyas. Ang sarap pumitas kaso illegal yan dito sa Japan guys. Kahit na anong mga halaman, bulaklak, kahit parang tingin nyo walang may-ari, wag nyong pipitasin. Pero itong mga halaman naman nananakop ng bahay. Itong sasakyan na to guys, sobrang thankful ako dito tuwing winter season. Ayun kasi yung nagki-clear ng snow. Hindi niya naalis yung snow pero napapapatag. At doon sobrang thankful kami kasi kahit paano meron na kaming malalakaran papunta ng trabaho. Guys, ito na nga yung bukana ng bundok na akyatin namin. Meron ngang sign dyan na mag-ingat daw sa bore. Sa may gilid naman, mag-ingat daw sa may pond. Akala ko naman itong pond sobrang lalim. Kaya tinignan ko. Pagkatingin ko nga guys, tingnan nyo parang kahit aso hindi malulunod dito. Nasa may bukana pa lang kami guys. Pero grabe, iba yung nararamdaman namin. Confident pa kami nung umpisa. Not unless nung meron na kami naririnig na kung anong tunog. 2 beses nga namin sinubukan umakyat. Kaso 2 beses din yung tunog na narinig namin. Meron ding local na nagpatigil sa amin. 日本人か。フィリピン人とアメリカ人です。もともと登ったことがあるけど、どこや。ここからあっちからか。ここからです。でも、なんか元は鈴かなんか。携帯だけ持ってますけど、わーわいってかなんだ出てくるよ。危ねえよ。危ないですね。どこから来たんや。富山市から来た。ここまで歩いてたんか。イソロギから歩いてきた。おお、きついの。富山市に住んでます。休みかい。はい、休みです。コマもいる。おいる。
イノシシもいる。もう誰がイノシシ捕獲いてもイノシシ書いてあるけどコンマ書いてないからいないかなと思って。いや危ねえぞ。わーわー言ってきゃいいけどラジオ持たなあかんな。鈴も持たんがやろ。携帯だけ持ってるけど危ねえと知らんぞ。危ない。持っとった方がいいぞ。わかりました。ありがとうございます。 At ayun nga guys, sinabihan kami ng local dito na wag na kaming tumuloy. Medyo napaisip rin kami ni Jonathan na baka gutom nga yung mga bears o di kaya boars. Kami pa yung maging hapunan nila. Wala talagang katao-tao doon, kaya baka yung local na yun, pinadala talaga sa amin ni Lord para sabihin nga na wag na kaming tumuloy. Kaya hindi na kami tumuloy guys, dumiretso na lang kami dito sa may sementeryo. At sa paglalakad nga, meron kami nakitang parang abandonadong business na naman. Hindi ko alam kung ano ito, baka restaurant. Parang nakapanghinayang kasi sobrang laki niya. Pero ngayon nga hindi na nagbubukas. Tapos yung mismong building na pabayaan na rin. Pinasok na ng ugat ng mga puno. Sayang na sayang, no? Meron nga ring area dito na parang European yung style. Meron sigurong European na nag-invest dito nung kasagsagan pa ng Japan. Pero ngayon halos wala ding mga nakatira. Hindi na kami tumuloy at dumiretso na nga kami dito kay Senpai. At ito nga nakita ko na naman yung mga isda niya. Napaka-cute. Ako yung nag-alaga niyan guys nang umuwi siya ng Pilipinas. Naglaro na nga muna kami dito ng Tekken. Pero guys, mas naintriga talaga ako dito sa mga wigs niya. Nakatapat pa mismo ng kama. Sabi ko, paano kaya pagkagising niya? Ganito yung makikita niya, hindi kaya nakakatakot. First time ko nga lang naglaro ng Tekken guys, nakaka-enjoy rin pala to. Sabi ko nga kay Jonathan, ganito yung klase ng mga laro kong gusto ko. Yung mga labanan, yung mga laro kasi ni Jonathan guys, parang pang mga matatalino. Merong history, geography. At guys, ang isa talaga sa pinakasadya namin dito sa Oyabe ay itong Tsukemen Ramen na talagang miss na namin. Pareho kasi kami ni Jonathan na hindi mahilig sa ramen. Ito lang yung klase ng ramen na talagang pumasa para sa amin. Kaya ang plano talaga guys, after sana namin umakyat kanina, ito yung reward namin sa sarili namin. Pero guys, okay na rin talaga na hindi kami tumuloy. Kasi nga lately, sobrang dami din ng atake ng mga bears at boars. Naku guys, kami pa yung magiging dinner. After kumain ng ramen, naglakad naman kami papunta ng convenience store. Bumili kami ng ice cream at ng mga maiinom. Tapos bumalik na kami sa apartment ni Senpai. Tignan nyo guys, nakakatakot nga kapag kagabi. Grabe guys, nagulat ako pagkabukas ko ng pintuan. Parang may mga ulong nakasabit. Pero guys, ayan lang yung mga pinakita ko sa inyo kaninang wig ni Senpai. Hindi ko na video lahat pero grabe, sobrang sulit at saya ng bonding namin ngayon. Nung pauwi na kami guys, nagkakatakutan nga kami ni Jonathan. Kami lang kasi yung taong naglalakad tapos sobrang dilim. At guys, meron pang apartment dito na patay sindi yung ilaw. Grabe, ganun pala ako katapang dati. Kinaya ko yung solo living life ko sa lugar na ngayong kinatatakutan ko na rin. Napanatag na nga lang din talaga kami nung nakarating na kami sa Isurugi Station. Last train na nga tong sasakyan namin kaya kung makikita nyo guys, wala nang katao-tao. Grabing adventure to. Salamat guys sa pagsama ha.